Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Munting kalaman nga pala, nako, eto, mainit na balita, no? Muling binuksan ang issue po doon kay Ninoy. Doon sa nangyari kay Ninoy at kay Marcos. Kasi naman, sa nangyayari sitwasyon ngayon, na hinayag ni Mr. Harry Roque, dating spokesperson, na sinabi niya kay Kiko D na para bang kasi dito lumalabas, hindi niya sinisilip si Marcos. Ang sinisilip niya si Sara Duterte. Napansin ko nga naman, no, bakit ganito yung mga pinklawan? Sa akin lang, hindi lahat ng pinklawan, ha. Maraming pinklawan kasi na neutral lang, eh. At nakikita nila na talagang kung ano yung tama at mali, di ba? Ang hirap na kasi sa ibang pinklawan, ha, ang sinisilip lang nila yung Duterte. Tapos naira ng mga Duterte, ang Sara na lang, di ba? Oo, sa bagay, si Sara, mananalo to sa Vice President, sa kakaganyan nyo. Sabi niya, di ba, sa Pilipinas, kung sino yung inaapi, siya yung nananalo lagi. Tamo si Senator Marcoleta, inapi sa Congress, ano nangyari? Naging senador. Di ba nagseta siya nakaraan? Apihin nyo lang ako. Mali natin, di ba? Mali nyo, maging vice president yan. Hindi ganoon naman talaga eh. Pero nakapagtataka lang sa ibang pinklawan bakit nila hindi masaway-saway yung mga suspect na mga pinangalanan katulad nila Tambaluslos, nila Saldi? Bakit di nyo kayang pauwiin si Saldi? Hindi man lang, hindi nyo, wala naman kayo otoridad na magpauwi sa tao eh. Yun lang magsalita kayo. Di ba? Yung kay Sara, pinipilit nila. Di ba? Eh, yung confidential niya eh. Bakit wala bang confidential ng Marcos? Bakit niyo sinisilip din yun? Kasi nakaupo. Takot kayo. Baka balikan kayo. Di ba? Kasi dati po, ayon po sa mga bali-balita, di ko lang kung chismis to, totoo, no? Di ba? Matagal nyo nang sinuka ang mga Marcos, mga pinklawan. Kaya nga kayo pinklawan dyan eh. Dahil yan ang purpose nyo talaga, isa sa mga purpose nyo eh. Ngayon, para sa Marcos, wala naman kayo sinasabing kakampi kayo, pero yun ang nakikita namin. Di ba? Ano ba magiging masamang benepisyo kapag ginaganyan kayo? Yung tao kasi, hindi kayo nakikita kayo, hindi kayo organic. Plastic na pepekian sa inyo. Di ba? Bakit? Ang hinihiling ng tao ngayon, kasi ang hinihiling ng taong bayan ngayon, mapanagot ang lahat ng may sala. Pero kayo, ang pinapanagot nyo, yung mga napatunayan ng may sala. Katulad ni Pangulong Duterte, inamin naman niya na may kasalanan siya. Doon pa rin kayo nakapokus hanggang ngayon. So, ibig sabihin, hindi na para sa taong bayan ang gusto nyong, bayan ng aking teorya, opinion. Hindi na para sa taong bayan ang kinikilos nyo, kundi para sa mga susunod na eleksyon. Tama? Sinisira nyo ang Duterte. Ito lang. Diba? O ngayon, bago tayo dumako dito sa binuksan muli ang issue dito kay Ninoy, ni Mr. Harry Roque, at ng iba pang mga, puntahan mo natin linawin mo natin ito kay Senator Dante Marcoleta, yung tungkol sa ambush. No? Nagpahayag mismo itong sa Net 25 kung ano talaga ang nangyari. Ito, painggan nyo, ha? Yun hong mainit na nag-viral sa social media Oo nga, no? nitong weekends tungkol Yes. kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. O, eto, katulad nito, bakit ko tinalakay ngayon to? Kasi fake news to. Yung ambush fake kay Marcoleta. O bakit walang mainstream media na nagbabalita na fake news to? Samantalang si School Bukol, yung nagpakalat ng fake news yung mga kalaban niya, binalita. Eto, walang bumabalita eh. Si Senator Marcoleta lang sa page niya ang nagsabing fake news. Pero sa mainstream media, mga ibang vlogger, walang binabalita. So, bias. Tama, mali. Bias sila. Oh. Pero kung kayo sa pinklawang ginawa to, o kay Risa todo ano kayo sa insertion niya. 'Di ba? Fake news anya si Taberna. Oh, todo balita pa sila. Samantalang kay Marcoleta wala kayong balita. Eh yung ginagawa ni Marcoleta para sa taong bayan. 'Di ba? Oh. O ngayon, sasabihin niyo hindi anya sa taong bayan si Marcoleta kasi protector Ditskaya. Protector kaysa naman sa inyo. Nananahimik kayo sa issue. Di ba makapangyarihan lahat kayo, mga dilawan? Iba sa inyo. Bakit di kayo nangingilam sa issue ngayon na mapauwi yung saldi? Makansil ang passport? Sige nga. Oh. Kami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko eh. Oh.
Totoo ba ito na gusto mo? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya. Yun na. Oo nga eh. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong professional son. Unang tingin nyo palang halatang halatang Yes. peke, hindi naman totoo. No? Tama. Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye, wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ng detalye. Ayun nga. Di ba? So hindi mo siya may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan eh. Wala pang ibang sources. Siya lang eh. No? Wala. Ano ba? Drin ba? Drake Parang TV, parang ganun ha. kinote lang siya ng iba't iba. Pero kung Nag-share lang eh. Ay, pero pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Ha? pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Ang problema, maraming problema din yan. Oo. Kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Di ba? Ay, hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati nga- channel niyo po dyan. Ngayon siguro, baka tumaas ang ano mo. Baka nag-pull outan, ha? Baka Ayan. Okay, yan lang muna, no? Basta pinaintindi ko lang sa inyo, pina-intro muna natin na talagang si Senator Marcoleta, ay ginagawa ng mga ganitong issue. Tapos, yung issue hindi binabalita. Hindi maayos. Akala tuloy ng iba siguro, ay naayos na ba yung tungkol sa ambush fake na yon? Nananatili sa isip, gusto nila sa mga balita, nananatili sa isip ng tao si Marcoleta, ang mga DDS, may pakanan ito. Hindi ba? Dumako na tayo dito sa talagang issue natin. Pakinggan po natin si Mr. Harry Roque sa kanyang pahayag. Bagay ano? Pwede yan. At puntahan natin yung kaso ng pandarambong na hinain nitong apo ni Cory Aquino laban kay BP Sara dahil nga doon sa 150 million confidential funds. Unang-una, iho, Kiko, bata ka pa. Bago ka pinanganak, bago ka naging tao pa man. Okay? Alam niyo po, ang pamilyang Duterte sumuporta sa inyong lola. Yung nanay po ni Tatay Digong at si Tatay Digong mismo noong Ito hindi sa akin galing to magre-react lang tayo sa kanyang mga 1986 nakibaka para kay Cory Aquino dahil naniwala sila na dinaya ni Marcos si Cory Aquino sa snap elections. Kaya po sa Davao panalo pa rin ang Cory Aquino dahil po sa pamilyang Duterte. Dahil ako po saksi na linapitan talaga ng mga tao at si Cory Aquino mismo si Ma'am Soledad, ang mami ni Inday Sara noong 1986 at nakimarcha nga sa Kalansangan si Soledad at si Digong Duterte sa kalye para hingin na dapat respetuhin ang mandato ng bayan at iupo si Tita Cory bilang presidente. Noon pa lang malakas na ang mga Duterte sa Davao di ba? Ibig sabihin, tumulong ang mga Duterte sa panahon ng Cory. Dahil sa suporta ng mag-ina kay Tita Cory, Kiko, makinig ka, si Tita Cory, inappoint si Digong bilang OIC Vice Mayor. At dahil siya ina-appoint na OIC Vice Mayor, yan ang naging simula ng kanyang political career. Dahil matapos na siya ay maging appointive OIC Vice Mayor, tumakbo na siya sa susunod na eleksyon. Kasama ang partido ni Cory, although meron na siyang lokal na partido, yung Hugpong na nabuo na pero alyado pa rin dun sa partido ni Cory para maging mayor ng Davao City. Alam ko po yan. Dahil yung eleksyon na yon, na-meet ko rin po si Mrs. Soledad. Humingi po ako ng suporta para doon sa aking kamag-anak na si Jovi Salonga na tumakbo para senador nung kauna-unahang eleksyon matapos ang martial law. At number 1 naman po sa Davao City, si Jovi Salonga. Okay. So Kiko, sana ikaw, binalikan mong kasaysayan mo. Bakit mo ididemanda ngayon ang kaalyado ng iyong lola na pinakamamahal? Pangalawa, bakit galit na galit ka kay Inday Sara at ayaw mo siya maging presidente? Yun na nga di ba? Nagtataka ko sa mga ibang dilawan dito, galit na galit kay Sara Duterte. Wala nang masama kung kagalitan mo si Sara Duterte, no? Kasi nga, di ba, paniniwala nyo ng rakot niya si Sara ng lustay. O sige, ando na tayo. Kagalitan nyo si Sara. Perfect. Kaya kayo nagagalit kasi nanlustay si Sara. Yung pinanglustay ni Sara, pera ng taong bayan, correct? Kuwari lang to sakyan natin yung gusto nila, sakyan natin yung gusto nila. So, gagalit kayo kasi pera ng taong bayan yung nilustay, tama?
Pero kung halimbawa, pera talaga ni Sara yung pinalustay niya, hindi kayo magagalit. Tama naman, di ba? So, kaya kayo nagagalit kasi pera ng taong bayan yung nasasaktan. Correct? So, kung pera ng taong bayan yung nasasaktan, nasaktan din naman yung pera ng bilyon-bilyon pa dito sa issue ng flood control. Bakit tahimik kayo? Bakit di nyo pinasisigawan? Lantara ng ebidensya sa tambaluslos, ba't di tahimik kayo? Sige nga, yan ang pinataka namin kayo. Kaya yung ginagawa nyo dyan, hindi totoo. Napaplastikan kami sa inyo. Naintindihan nyo? Napaplastikan kami na para bang lumalabas na, ay bakit si Sara lang? So, naisip namin, parang politika lang. Di ba? Ay, politika lang to. Kasi gusto nyo manalo, may iupo kayo sa dilawan eh. Sisirain si Sara, matanggal, parang walang kalaban niya naman. Wala kasi mabigat na kalaban pag nawala si Sara eh. Di ba? May possible na manalo si Risa. No, walang kalaban eh. Sino kalaban? Sige mabigat? Si Bico hindi pa pwede. Si Sandro hindi pa pwede. Walang kalaban pag nawala si Sara. Si Basti Duterte, mas gusto si Sara, syempre. Kita nyo, ayun ang iniisip ng taong bayan. Tsorya lang yan. Ikaw ba? Dahil dun sa 24 billion na ibabayad sa inyo ng administrasyon ni Marcos Jr. para sa Luisita, ibinenta mo na yung paninindigan para lamang dito sa mga pilak ng ginto na kabayaran sa Luisita? Wag naman. Kasi ako naniniwala pa rin ako, yung lolo mo na si Ninoy at si Cory, hindi ibebenta ang kanilang mga paninindigan kahit gaano pang karaming pilak ng ginto. So isang tabi mo na yung bilyon-bilyones na makukuha ninyo sa gobyerno at harapin ang katotohanan na ang Marcos administration nasa DNA ang pagiging korap. Kaya kinakailangan matanggal na sa pwesto at iupo na yung nakatalagang papalit sa kanya sang ayon sa saligang batas na naging legacy na yung lola na si Tita Cory. Bakit mo hahayaan na kahit sinong umupo kapalit ni Marcos? At bakit ka papayag na magpatuloy si Marcos sa pwesto ngayong alam mo talagang lantaran ng korupsyon? Ano ka ba? Bulag at bingeki ko? Hindi mo ba alam na trilyones na ang ninakaw sa kabanang bayan ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Zaldico? Saan ka bang planeta? Kaya nakapagtataka eh. Ito pinataka ng iba. Si Saldi, hindi makauwi. Ang laki ng insertion niya. Hanggang ngayon, pinag-iisipan pa rin nila, mild pa rin ang kanilang mga salita laban kay Saldi. Para bang hindi mapauwi-uwi. Alam mo bakit gusto pa uwi si Saldi ngayon? Hindi na makagustuhan nila eh. Alam mo sino may kagustuhan? Taong bayan eh, kinukulit na sila eh. Kaya siguro para lumalabas, pakiramdam namin napipilitan lang sila eh. Di ba ho? So ibig sabihin, anong meron kay Saldi ba din niya mapauwi? Na A, example lang hakakalan to A, guilty siya kasi kaalyado nyo. B, may alam siya baka kumanta kung sino talaga mastermind yan. Nakikita nyo, matay nyo pa uwiin. Alam ko yung chopper niya o yung mga pang-aircraft niya ata, yung mga sakyang pang-hipapawid niya, napunta sa ibang bansa na eh, lumipad na eh. Pagkakaalam ko ayon sa sa bali-balita Di ba? Bakit pinapayagan nyo? Bakit? Ang alam ko, hindi nyo papayagan yan kahit kaalyado nyo. Maliban na lang talaga, may alam kasi yan. Di ba? Baka matanong dyan sa Senate hearing o sa ICI na yan. Di ba? Ay bagay, ang ICI, di na maiimbitahan yan. Yung video nga kay Romualdez sa ICI, di nyo mailabas eh. Di ba? Saka lang kami maniniwala na mailabas yung video ng kay Romualdez, yung pag-hearing nyo dyan. Maniniwala kami. Yeah? Nakatira. Iho, gumising ka na sa katotohanan. Hindi ibig sabihin na makakakuha kayo ng 24 billion para sa Hacienda Luisita, isang lupain na nakuha nyo naman dahil pinautang nyo sa mga magsasaka at rinimata nyo at yung perang pinautang nyo ay galong naman sa Revolusyon ng Pilipinas, ikaw ngayon, mas gugustuhin mo pang maging Marcos. Ang mensahe ko po, hindi lang kay Kiko, sa lahat ng dilawan. Bakit nyo kinakalimutan na sa mulat-mula, ang Tatay Digong ay sumuporta kay Tita Cory? At hindi, ngayon, nakalimutan nila yun. Galit sila kay Digong. Galit sila dyan. Ayaw nila nun. Pero yung nakapaghataka lang kay Marcos hanggang ngayon, parang pabor sila kay Marcos ngayon. Yeah? Pinalit niyo pa ang Marcos kesa kay Tatay Digong na sumuporta kay Tita Cory. Bakit nyo? Halata eh. O sige, palagay natin. Palagay natin talaga si Kasara ng Rakot.
100 plus million lang na kurakot ni Sara. Etong billion na to, although talagang na parehas ng kurakot, pagpalagay natin si Sara lang ha, pero mas malaki naman yung nakurakot ngayon. Pero hindi sila maingay doon. Mas maingay sila doon sa konti. Bakit? Kasi alam nila, tatakbo si Sara talaga eh. Mananalo eh. O di yan na pagharataan kayo, harap-harapan ha. Di ba? Kasi kung patas kayo, parehas yung babatikusin eh. Hindi lang si Sara eh. Maging yung mga, ngayon, pinag-iimbestiga ngayon. Yung ICI, di kayo sasalita. Nagsalita ba kayo sa ICI? May narinig ba kayo nagsalita sa kanila? Na bakit ganyan? Si BP Sara bilang karapat-dapat na tagapagpalit o papalit si Marcos Jr. dahil nga sa kanyang korupsyon, sang-ayon sa saligang batas na iniwan bilang legacy ni Tita Cory. Gumising na kayo sa katotohanan. Kung talaga kayo naniniwala sa malinis na pamumuno, wala pong bahid ng korupsyon si Sara Duterte. Yung confidential funds po, binigyan na tayo ng isang pinaggamitan. Yung korupsyon ni Zaldico sa pagsusupply ng mga laptop sa DepEd. Yan. Yung pagsusupply ng laptop sa DepEd, nakasaldi ko, sinabi ni Auntie Claire, sa panahon yun, yung ng tatay mo, na si Digong, di ba? Ano naman kung sa panahon ng tatay Digong? Bakit may kinalaman ba si Digong doon? Si Saldi yung pinag-uusapan, talagang abogado siya ni Saldi, no? Nag-aabogado siya eh. Yan ang sabi ng ina, iba. Isa sa mga bagay na ginamitan ng intelligence funds. Bakit hindi naman masiwalat kung paano ginastos ang confidential fund? Kiko, pinag-aral ka naman ng iyong mga magulang. Ano ba ibig sabihin ng confidential? Ang confidential ba sinisiwalat sa publiko? Di ba ang confidential hindi sinisiwalat? Kaya nga confidential ang tawag. Mahiya ka naman sa lolo mong Ninoy at saka sa lola mong Cory kung hindi ka nakakaintindi sa confidential, as in private, as in not for public disclosure. Hindi, alam nila yan. Gusto lang talaga nilang si Sara mawala. At bakit 150 million ang pupuntiryahin mo? Ang puntiryahin mo, yung halos 6 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Kiko, ang pumatay sa lolo mong Ninoy, si Marcos Sr. Hindi ako may sabi niya na ayoko mag-react dito sa sinasabi ni Roque kasi tapos na yung issue na yan eh. Pero sabi niya, wala tayong magagawa, siya nagsabi niyan. Diba? Sa akin kasi, hanggat yung parang alam ko, hindi pa tapos siya, hindi pa case close na ata yan, pero hindi pa tapos yung hinala kung sino nga ba talaga. Kaya mahirap umano dyan. No? Pero sabi ni Mr. Harry Roque, siya may sabi niya, hindi ako Kang kumampi sa mga Marcoses, pinatay niya ang lolo mo. Ano ka ba? Gumising ka naman. Huwag ka magpabulag sa 24 billion na alam ko, malaki ang party mo. Dahil ikaw ay eredero. Unahin mo muna naman yung kasaysayan, hindi lang ng pamilya mo, kung hindi ng Pilipinas. Magnanakaw ang mga Marcos. Mamamatay tao ang mga Marcos. Nagtotorture ang mga Marcos. Nagdedesperasido ang mga Marcos. Ito para sa akin na Mr. Harry Roque, para maging patas tayo Tingin ko si Marcos Jr. ngayon, hindi naman talaga ganun. Para sa akin, saka si Aimee. Nakita nyo naman si Aimee, di ba? Sala sa init, sala sa lamig Napaka, hindi mo alam kung mabait o di ba? Hindi naman nila kayang gawin yan. Itong Junior, hindi kayang gawin yan. Na tumutumba ng tao, hindi kayang gawin ni Junior yan. Ako naniwala ako Ang akin lang kay Junior, ang reklamo lang ng iba, maraming pagkukulang na hindi inaamin ni Auntie Claire. Hindi sa akin lang saka nahihinaan ako bilang isang leader. Totoo lang. Pero kung si Junior pag-uusapan, hindi niya kayang, hindi yan mamamatay, alam niyo na. Hindi yan, sabihin hindi yan para mangganyan. Di ba? Siguro, kung may history yung tatay niya, kayo nakakaalam nun. Hindi ko pinatatanggol si Junior Sa akin lang, patas tayo dito. Kung ano yung nakikita natin. Pero hindi mawawala, syempre, yung sigaw ng taong bayan, na si Junior ngayon, na, kagaya niya, yung ICI, ayaw niyang pwersahin, si Salty, ayaw niyang pakansal yung passport, siya may karapatan diyak. Maraming pagkukula, at yung pagkukulang na yun minsan, isinisisi sa taong bayan, katulad ni Auntie Claire. Tulungan daw yung Pangulo dahil bagsak ng ekonomiya. Hindi ba? Binebenta ng mga Marcos ang Pilipinas sa mga dayuhan, kapalit ng suporta ng mga dayuhan, dahilan kung bakit tayo ngayon ay nasa kuko ng digmaan dahil kinaladkad na naman tayo ng isang Marcos sa isang gera na wala naman tayong kinalaman.
Huwag ka magpabulak sa 24 billion na makukuha mo as just compensation sa Hacienda Luisita. Balikan mo ang ginawa ng Marcos. Kung ayaw mong tignan ang ginawa nila sa bayang Pilipinas, sa pamilya mo, pinatay ang lolo mo. Kung ako nung kabataan ko, nagmarcha dahil sinuportahan ko ang lolo mo, bakit hindi mo magawa yan? Suportahan mo naman ang lolo mo sa pamamagitan ng pagsabi, Marcos resign, Marcos sipain, at tanggapin. Hindi niya gagawin niya, Marcos resign. Hindi niya gagawin niya. Yung mga yan, play safe yung mga yan. Gusto talaga nila makaupo. Iba't ibang taktika na ginawa ng mga yan eh. Lumaban na sila dati, hindi nanalo. Di ba sabi, 8 derechos sa Inodoro? O, hindi nanalo. Yung mga nakaraan, lumaban kay Duterte, hindi nanalo. Kumampi sa ganito, hindi nanalo. Ngayon, iba naman taktik nila. Play safe naman sila. Lalo silang hindi mananalo. Kasi nararamdaman ng taong bayan eh. Yung layunin nila eh. Kung talagang layunin nila sa taong bayan ha, kung layunin nila para mapabuti yung taong bayan, pangingialaman nila kung bakit ang taong bayan ngayon na majority, ba't nagkakaganito? Ay hindi naman si Sara majority ng taong bayan eh. Yung iba siguro, sasabihan si Sara Lustay. Pero ang majority ngayon, flood control eh. Bakit natutok kayo sa gusto nyo tutukan lang? Ayaw tutukan yung lahat. Diba? Ibig sabihin, nakikita ng taong bayan, meron kayong kinikilingan at hindi pa sa amin yon. Diba? Ang dapat na pumalit ng presidente sa Inday Sara Duterte na nanggaling rin sa isang angkan na sumuporta sa iyong angkan. Sumuporta ng demokrasya. Hindi ko sinasabi na utang na loob mo yun dahil sa politika. Sinasabi ko, sumuporta ang mga Duterte laban sa mga Marcos Sr. at laban kay Marcos Jr. dahil alam nila na yung pamilyang yan, korap at banta sa demokrasya. Yan din ang dahilan kung bakit dapat, Kiko, ikaw, sumuporta ka kay Sara Duterte. Ano ba ho? Tama ba ako o mali? Dapat po, kung alam nyo ang Facebook, alam nyo ang Twitter, alam nyo ang X, alam nyo ang TikTok ni Kiko, kinakailangan sabihan nyo po siya. Buksan ang mata, huwag magpabulak sa pilak na ginto na ngayon po ay sinasabing ibibigay ng Marcos administration sa angkan ng Cojuangco at Aquino para sa Hacienda Luisita. Huwag naman po ibenta ang demokrasya para lamang sa pilak ng ginto. Mabuhay ka, Congressman Barzaga. Mabuhay ka, VP Sara. Ikaw ang nakasaad sa saligang batas. Si Marcos Jr., ipalit na si VP Sara. Alam nyo kasi, alam mo ito bilang Vice President. Kapangyarihan na natin yan bilang mga mamamayan, soberenyang mamamayan. Kasi ang gusto nila ipalit si Sara kay Marcos eh. Ako para sa akin hindi ako pabor dyan. Hindi ako pabor dyan na si Marcos pababain ngayon. Hindi ako pabor dyan. Kung talaga may ayaw lang tayo kay Marcos, sabihin natin. Ako, ang ayaw ko kay Marcos ang ayaw ko lang kay Marcos, nahihinaan ako sa kanya. Yun lang. Tsaka ano siya, pag may tama si Leni Robredo na pag may crucial na pagkakataon, hindi ko makita si Junior. Totoo lang. Pero kung sa ano naman, sa yung kabutihan naman, nakikita ko naman mabait kasi yung bakit? Kasi maraming buwabati ko sa Marcos. Hindi ako buwabaliktad Hindi Sinasabi ko lang yung karapat, totoo. Kung masama ang Marcos, marami nang dinimanda yan. Na vlogger na sinisira, minumura siya. Totoo. Marami nang sumisira sa kanya, pinag-aano niya. Mabait si Marcos Jr. Kaso nga lang, nahihinaan ako sa kanya. Sa kahinaan niya, dapat tanggapin nyo nila Auntie Claire. Diba? Kaso hindi, nangyayari pa, nagmamalaki pa Di ba? Pero yung tutumba si Junior ng tao, hindi kayang gawin ni Junior yon. Ako, naniniwala ako Yun lang po, yun sa akin. Kung ano yung ayaw mo, kasi sa isang tao, hindi porket ayaw mo sa kanyang isa, lahat ayaw mo sa kanya. Hindi. May kagaya ni Trillanes. Ang ayaw ko sa kanya, ngawa siya ng ngawa lagi kay Duterte. Pero ang gusto ko naman sa kanya, yung tapang niya. Yung tapang niya, hindi ko alam kung saan niya inuhugot. Palibasa, sundalo siya. Kita nyo, gets nyo, kung paano ako humatol. Di ba? Hatol ng isang Biblia yan. Yeah? Hindi porket masama yan, masama lahat. Di ba? Pero itong si School Bukol, ay hanggang ngayon wala akong makita sa kanya
Di ba? Wala akong makitang puro pagkatakip eh. Ayun ang hatol ko. Ito, si Sara Duterte, hindi ako pabor na pumalit kaagad. Hintayin na lang natin ang eleksyon na para organic yung boto, hindi yung artificial o upo siya. 3 taon lang si Sara kung sakali. Pangit yun. Mas maganda, iboto siya ng 6 na taon, organic. Yeah? Yan ang aking pahayag, ha? Pilipino. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Ito, isa pa tong idol, eh. Idol to si Rowena, magaling magsalita to, eh. Bukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Yun ang sasabi ko sa yung kahinaan. Yeah, ayaw tanggapin ng karamihan. Pilit nilang inaangat. Kaya nga nag-rally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Na ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi, ko galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinanmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects. Ito mga putang amang congressman na mga korap. Ayan, totoo yung siya sabi niya. Sabi ko sa inyo na marami si Junior na kahinaan na hindi kayang asikasuhin to. Hindi kayang supilin yung pinsan niya. Hindi kayang supilin yung Saldi na i-cancel yung passport. Di ba? Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list rin yun. Ano ba kayong mga party list? Hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Ayaw namin makita kayo, ha. Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo, mga magnanakaw kayo. Galit talaga to, ramdam mo talaga, no? Alam ko pinklawan to eh, pero tignan mo, nagsasalita siya. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lahat ng pinklawan. Di ba? Hindi lahat ng pinklawan. Yung ibang pinklawan, umiiwas eh. Eto, pinklawan to, alam ko pagkakaalam ko pero tignan mo naman, inaano ang Marcos. Kasi nakikita niya yun eh. Pero yung ibang pinklawan, nagbubulag-bulagan. Di ba? Ito pa sa taong bayan talaga to. Sinasabi niya. Wala siyang papakinabangan dito. Yung mga yon. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga magpapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka Ako po, World Bank, nag-comment na sa'yo. naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. Nako po. Di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs, ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs na mga korap dyan, ha? Hindi mo kaya yung petrol Yan ang nila. hirap sa presidente pag takot. Totoo lang. Yan ang hirap.
hindi makakilos, hindi maka-oo, hindi maka-hindi. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report. Di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan at tinawagan ka, sinabihan ka, sukdulan na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nagkadiskubre. Ito namang si Auntie Claire. Parang, sabi ang presidente mo, ano ba yan? Hindi, alam ni Auntie Claire yan. Hindi si Marcos ang nakadiskubre ng korupsyon. Taong bayan. Pati ang bagyo. Ha? Matagal nang sinasabi yan. Na korupsyon talaga, hindi pa masugpo-sugpo. Kaya wag niya ipagdiinan si BBM na katuklas niyan. Yan ang hirap sa kanila eh. Kinikredit nila pag sa kanila kabutihan nila. Yeah. Ano ba yan? Pero pag ikakakasama nila, hindi nila ikikredit sa sarili nila. Halimbawa, yung ICI, ayaw sa publiko. Oh, pag nagkakaipitan sa flood control, wala daw kinalaman ng Malacanang hanggang may hangganan lang daw. Di ba? Pero pag kapuriya, meron sila. May parte sila. Sino yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM eh. Dahil sa US State Department report na ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? So, ang sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Oh, yun pa, hanggang dito lang po muna tayo, no? Basta po, yun nga po ang ating pag-uusap dito na sana itong investigasyon na to maayos na. Pero sabi ko nga hanggang dyan si School Bukol at si Boy Tago, ayaw pa upuin nila yung tunay na mag-iimbestiga na si Senator Dante Marcoleta, ay hindi matatapos to. Maniwala kayo. Patuloy na magtatakip sila. Tamo, may si Marcoleta yata, may demand letter yata, kakasuhan yata doon sa fake na notaryo. Kapal na mga mukha, no? Hindi naman kailangan ng notaryo eh. Bakit? Fake affidavit ba yon? Notaryo na naman yun ah. Malay ba natin kung talagang yung pirma na yun, ayaw nila i-clarify doon saan pumirma. Sige nga. O, pinalitan na yung stamp? Naknang teteng naman, no? Yan ang ayaw nila lumabas ng katotohanan. Diba? Si Marcoleta ang pinapasama nila. Oy, Boy Tago, kakampi mo si Senator Marcoleta sa investigasyon. Hindi mo kalaban yan. Maliban na lang kung talagang gusto mong pagtakpan si Tambaluslos, kalaban mo talaga si Marcoleta. Tandaan mo yan. Luzon, Visayas, Mindanao, huwag kayong papaloko sa Boy Tago na to, pati kay School Bukol. Hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.